Bukod sa pagtutulak na mapalakas pa ang kapasidad ng ICI, may mga isinusulong na bagong panukalang batas sa Kamara para mapaigting ang kampanya ng gobyerno kontra korupsyon. Kabilang riyan ang Anti-Illicit Enrichment and Anti-Illicit Transfer Bill. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Naomi, kahit patapos na ang taon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahain ng iba't ibang bagong panukalang batas dito sa Kamara. Kabilang na nga riyan ang panukala kontra iligal na pagyaman at paglilipat ito sa iligal na paraan. Bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon sa Kamara, naghain ng bagong panukalang batas si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Laila De Lima na naglalayong gawing krimen ang iligal na pagyaman at paglilipat o pagkakaloob ng ari-ariang iligal na nakuha. Ito ang House Bill No. 6626 o Panukalang Anti-Illicit Enrichment and Anti-Illicit Transfer Act sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Revised Penal Code. Sa ilalim ng proposal, maaaring maparusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong na katumbas ng hanggang 40 taon ang opisyal o kawani ng gobyerno na madidiskubreng may pagmamayaring nagkakahalaga ng higit 50 million pesos na hindi nakadeklara sa kanyang salin, hindi maipaliwanag at may matibay na ebidensya ng katiwalian. Non-bailable ang kaharaping kaso ukol dito gaya sa plunder pero mas madali raw ang magiging proseso. Kapag mapatunayan na meron kayamanan ng isang public official na hindi adequately explain ng kanyang salin, ay ito ay maaaring considered already as an illicit wealth, illicit enrichment. Unless talaga ma-explain kung saan galing yan. Halimbawa, kapag resulta ng lifestyle checking, ay may madiskubre dyan na kondo, na bahay, na lote, na yate, na wala naman sa SALN o kaya kahit nasa SALN pero disproportionate naman, hindi tumutugma sa kanyang legitimate sources of income and even business, ay ito ay considered na as illicit enrichment at pwede na siyang kasuhan kahit hindi pa siya technically considered as plunder under the anti-plunder law. So mas madali na. Sa ngayon, habang wala pang bagong batas, tuloy-tuloy rin ang pagsiyasat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa mga usaping may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Isa sa mga pinakabagong humarap sa komisyon, si House Majority Leader Sandro Marcos, na kusang nagtungo roon para ibahagi ang mga nalalaman niyang impormasyon ukol sa issue. Sa isang pahayag, muling iginiit ng presidential son na binigyan niya ng pahintulot ang ICI na ilabas ang kanyang testimonya dahil wala naman siyang itinatago. Naomi, kanina lamang ay nakapanayam din natin si House Assistant Majority Leader Z. Alonto Adjong at pinuri rin niya yung naging hakbang nga ni Majority Leader Sandro Marcos na humarap siya sa ICI. At para nga kay Congressman Adjong, mainam na ganito yung gawin ng mga kongresista para na rin magkaroon ng transparency at talagang mailatag nila yung kanilang impormasyon ukol sa issue. Naomi? Mela, may pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tinatayag na sa 1 o 2 buwan na lang ang itatagal ng ICI bago nila tapusin yung kanilang investigasyon at i-turn over na lahat ng kanilang findings sa Ombudsman. Anong masasabi rito ng mga kongresista? Ibig sabihin ba, hindi na kailangan ng bagong batas para mapalakas ang komisyon? Naomi, sabi nga kanina sa ating panayam kay Congressman Adjong ay naitanong nga rin natin yan. At ang sabi niya, kasi ang tanong ng media din sa kanya, ito ba ay cause of concern dahil nga talagang matatapos na yung sa side ng ICI. Pero ang sinabi nga niya ay natural course of action naman ito. At ito nga ay ituturing na magandang bagay dahil matatapos na yung investigasyon sa panig ng ICI at talagang gugulong na yung paghahain ng kaso kung sakali sa panig naman ng Ombudsman. At Naomi, sinasabi nga ni Congressman Adjong dahil siya ay mula sa House Majority Bloc, kabilang din siya sa Committee on Rules, ay hindi naman natatapos yung
kumbaga hindi naman nawawala yung pag-prioritize ng House leadership dito naman sa panukalang magpapalakas sa ICI at magandang bagay nga ito kahit matapos na yung investigasyon ngayon ng ICI kapag nagkaroon na ng panukalang batas at yan inaisa batas nga itong ICA-IC bill dito sa Kamara, may institutionalize na sila at kapag may mga ganitong issue sa mga proyektong pang-infrastruktura ay tuloy-tuloy na yung maiimbestigahan. Naomi? Maraming salamat, Mela Las Moras.